Hello mga kasenyor, nandito tayo ngayon sa Kawit, Cavite sa pagdiriwang ng kapistahan ng St. Mary Magdalene. Today, mamiwitness natin ilan sa mga activities, ang Karakol sa Dagat at ang Mariscos Festival. Mga unique na pagdiriwang ng kapistahan ng Mary Magdalene. Kaya tara, samahan nyo na ako as we experience the Feast of St. Mary Magdalene dito sa Kawit, Cavite. Let's go!
Resort. Mahigit mamaya. Ito naman. May.
Kada po ng committee ang number. Tatanong nila dito ang tatanong ng committee kung anong number daw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagkakatipon upang sa pamamagitan ni Awit ay biyayaan tayo ng ating mapagmahal na Diyos ng masaganang yamang dagat at ipagpasalamat ang kanyang kabutihang loob sa pagdaloy ng maraming mga biyaya para sa ating mga kapatid na mandaragal at gayon din sa kanyang sambayanang minamahal. Kung kaya't sa ating paglalakbay sa karagatan ng Kawit, ito nawa ay kanyang pagpalain at pagyamanin. Tapos, tama mo na, huwag kang papo. Committee po, 22-23 ang bangka ng committee. Banda. Pero lagyan mo nga muna tilapia si Diana. Vote 1, 2, and 3. Banda daw, banda. 1, 2, and 3. 14. Asan yung isang umabol? Nakahabol ba? Next ball sa 14 ay 4. Nasaan po yung 4? Ilan po kayo lahat dyan? Mga huli sila. Mga isda. Yung banda doon daw kayo sa daan. So may mga nakasabit na tahong sa baka. Oy, oy! Kaya santo, dapat dito sumama. Ito lang dapat na.
Lakad tayo sa mangrove forest. Parang mangrove park. Nakakatuwa. Yan o. Meron palang ganito dito sa likod ng kawit. Diretso daw to sa may park. Tignan natin. Para makapture natin na mas malapit yung mga bangka. So merong opening tayo. So dito tayo siguro po pwesto. Mas mapapanood natin mas malapit kaya mas maganda yung karakol. Morning po! Morning! Dito kami manonood, pwede ba? Ayan, maganda pwesto natin. Ayan. So may bangkang taga-Bacoor, kulay blue. So makikita mo pala talaga sa kulay ng bangka kung tagaan sila, taga saan sila. So ito yung mga sasakay. According sa mapa natin, nandito tayo. Pugat Baboy Forest Park pala yun. And then malapit tayo sa Aguinaldo Shrine. And this is a river na matatakbuhan natin. So looks like mag-umpisa na yung parada. I'm not sure if this is the committee boat na nauna. But we can hear the musico playing music. This is the piece of St. Mary Magdalene, ang patron saint ng Kawit, Cavite. Okay. Medyo madumi ang river. Looks like umpisa na yung parada. So naglalabasan na yung mga bangka. So makikita na natin yung pinaka main boat na kung saan nakasakay si St. Mary Magdalene. So nag-umpisa na. So since this is a fluvial parade, nasa likod ng mangrove na yun sa Manila Bay na siya. Not sure kung lalabas pa ng Manila Bay. So malalaman naman natin, but hihintayin natin sila. So ito nilalabas na yung image ng St. Mary Magdalene. So mga kasama sa parada, nakakatuwa. So naandara na mga kasama sa parada. Nakakatuwa na kahit religious parada siya, di-require na magsuot ng life vest for safety reason dahil nga dadaan tayo sa dagat at sa ilog. So at least may safety protocol pa rin implement. Yan yung pinaka-image ng St. Mary Magdalene. Nasa likod yung musiko, may mga participado na live vest. May Coast Guard, siyempre for safety reason. So ito yung mga kasama sa parada.
So we're walking sa tabi mismo ng ilog. May mga kabahayan pala dito. Ang labas daw nito ay sa may Aguinaldo Shrine. So yung ilog pa rin yan sa kaliwa natin. Narinig natin yung ano. Although taga Bacoor tayo, ngayon lang nakarating sa lugar na meron palang village dito. Exploring this part of Kawit. Sa kabilang side natin parang may mga mangrove forest. So, siguro yung dati mga irasan or something. Hello! Hi! Hi! Hello! This part of Kawit na kailang natin nalaman na may ganito pala. Pwede pala itong pasyalan. May mga mangrove forest. Ay, nakita natin yung simbahan sa may dulo doon. May mga nakakulong na pusa. And then mga bahayan. The other side ng Kawit na hindi natin nakikita. This is the fishing village. The coastal side ng Kawit, Cavite. Merong bridge. Nakatakot yung bridge. Ito yung may bridge dito. Nakatuwa. Hindi nakita. Ito, narinig natin parada. Malapit na siguro pabalik dito. Nakakatakot. So, nakakatuwa dahil ito yung mga lugar na bihira natin makita. Nandito tayo sa Kawit ngayon. Malapit na tayo sa Manila Bay. Nasa kaliwa natin yung laot. At nakita natin may mga fishing village pala dito. Itong side ng Kawit na more than 6 years natin tayo nakatira dito sa Cavite. Pero ngayon lang natin nakita. So, nakakatuwa mga pamumuhay sa basic pa rin, pangingisda at naandito sineselebrate nilang kapistahan ni Mary Magdalene na nagpe-pay tribute sa mga mangingisda at saka yung bounty na nakukuha sa dagat. May mga bata, tatanong kaya sila. Tingnan natin. Mataas din yan, no? Bato-bato pick kung sino pang tatalon. Tatalon nga. Ito yung mga tanawin na bihira na natin makita. Nagbabalikan na yung mga bangka. Kaso mga walang sakay pa. So nandito tayo sa malapit. Ayun yung tulay at saka yung Aguinaldo Shrine. Park pala to. May mga live pala dito sa tabing ilog. Ito na yung mga sumali sa Karakol. Dadatingan. Yun naman mga dumadating na bangka galing sa laot. May mga huli na yun. Meron palang live dito sa Kawit na ngayon lang natin nalaman. Live tungkol sa Karakol at saka yung normal na pamumuhay ng mga tao dito. May mga witties at saka ito na yung mga participant.
Doon papunta. Ito yung tulay. Ito na yung karakol. Nakatuwa. So, So malapit ng ibaba dito sa Metulais sa Barangay Kaingin sa may harap mismo ng Aguinaldo Shrine. Dito magtatapos ang Karakol procession dito sa Kawit. Tumalong ka na. Bababa na ang St. Mary Magdalene Image dito sa Metulay mismo sa Barangay Kaingin.
So ibababa na ang image. Nasaan ka? Dating gawi. So ibababa na ang image. Muna po kayo. Sunod mo, sunod. Tabi mo na, tabi. Tabi na po yung mga utang. So ibababa na ang image. Salo. Alalay po. Alalay, hop. Kaya. Dito. Pirme. Oh, bangko. Balikan. Isa, dalawa, tatlo. Oh, dito. Banting nyo. Lalay lang. Lalay lang, kumakaw kayo. Oh, pirme. Takbo na dyan, kuya. Next! Ayan, nag-share. This is the Caracol dance. Each municipality has their own performances, but this is the one that is very popular during the Peace of Mary Immaculate dito sa Kawit. Ay, I'm sorry. This is the unique Caracol dance dito sa
So mga bata sa ibang lugar, computer. Dito talaga, they really participate sa mga ganitong parada. So, we're very happy na finally narating natin itong Kawit at ang kanilang very unique fluvial parade na ginagawa tuwing kapistahan ng St. Mary Magdalene. So, tinarada yung kanilang santo, si Mary Magdalene, mula sa simbahan, papunta sa ilog hanggang parating ng laot. Ngayon, bumalik na tayo sa kalsada at ilalagay muna dito sa May Plaza. Kaya pati bumubuhat dapat sumayaw. Pinagawad ang kapahal. I would like to invite Father. Sa tulong ni Santa Maria Magdalena, pagyamanin nawa ng Diyos ang inyong mga buhay at bigyan nawa kayo ng lakas upang patuloy na humarap sa bawat hamon at pagsubok ng buhay. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Viva Santa Maria Magdalena! Viva! Viva Panaluman ng Kawit! Viva! Viva Santa Maria Magdalena! Viva! May libreng pagkain, no? Nakakuha tayo doon. So ngayon kain tayo. May jumbo siomai. Kaya naman, excited na po ba ang lahat sa ating paligsahan? Kaya simulan na po natin ang paligsahan at atin pong tatawagin ang ating unang kalahok. Mula po sa Cluster 1, ang mga pinagsama-samang pastoral council mula Marulas Proper, Marulas Tramo at Barangay Gaha. Nasusundan po na mula sa Cluster
Alam mga senior, finally, na-witness natin ang kapistahan ni St. Mary Magdalene dito sa Kawit. And we were able to witness to very important event. Una, napanood natin ang tinatawag nilang fluvial parade, karakol sa dagat na ginanap mula sa simbahan, dinala sa ilog at dinala sa dagat at ibinalik uli mismo sa simbahan. So nakakatuwa dahil very supportive ang mga locals dito about the fluvial parade. Pero sila sariling sayaw sa karakol na first time natin napanood. Napakasaya, sumasayaw mula sa mga bata hanggang matanda para hihatid ang Virgin Mary, ang St. Mary Magdalene sa dagat at pabalik sa simbahan. And then pangalawa, napanood natin yung Mariscos Festival. Very unique yung festival because this is tribute sa bounty of the sea. Dahil karamihan na kinabubuhay ng mga taga rito ay ang dagat. So, ang Mariscos daw refers to seafood, mga seashells, mga talaba, tahong, na very popular dito at sineselebrate ito as part ng biyayang nakukuha ng mga taga-Kawit sa dagat. And then, ano pa ba? Narinig natin ng istorya ng Kawit. Nakita natin na kanyang magandang simbahan. Kung bakit naging St. Mary Magdalene, ito pala ay dahil sa noong panahon ng Galyon or ng Kastila, ang Kawit ang tinatawag ng Red Light District, kaya St. Mary Magdalene na naging patron saint. Na-remit natin ng iba pa mga locals. Nakita natin ng ibang parte ng Kawit na bihira lang natin makikita. Yung mangrove area nila, yung river nila. At na-meet natin ang mababait na mga taga-Kawit na talagang very supportive sa kanilang Mariscos at saka Fluvial Parade Festival. Marami pa activities para sa kapistahan ng St. Mary Magdalene. Kung may time kayo, pasyalan nyo ang Kawit at ang simbahan ng St. Mary Magdalene. With that, maraming salamat sa pagsama sa atin. Travel while you can. Until our next vlog. See you soon!